So, ang Israel ngayon mga sangkay ay may ginawa na pong hakbang para po sa mga Palestinians na nakatira po doon sa Gaza. At ngayon, isinasalba po ang buhay ng mga Palestino mga sangkay ng Israel. At tingnan po natin ang update sa digmaang ito mga sangkay dahil nga po ayon sa balita, mukhang lulusob na po ang 300,000 na mga kasundaluan, reservist po ito ng Israel. Alright guys, I will give you some update about Israel and Hamas. Okay? Hindi po puro Muslim ang kalaban ng Israel dito mga sangkay. Hamas lamang po para po mas malinaw sa ating lahat. At laban po, actually hindi po ang kalaban dito Palestine, kundi Hamas. Kaya nga lang mga sangkay, naiipit po sila sa digmaan dahil po sa ginawa nitong Hamas. Okay? Itong Hamas, para po sa inyong kaalaman, ay idiniklara na pong terror group ito noon pa ng Western countries. Ngayon mga sangkay, ito po yung update. Okay? Nakakalungkot. Habang tinitingnan ko yung mga video mga sangkay about sa mga kaganapan. Ayoko ipakita dito mga sangkay, kayo na lang tumingin kasi hindi nyo magugustuhan ang inyong mga makikita, no? So, ang update ngayon mga sangkay, ito nga po. Unahin muna natin to, ha. Senior military commander ng Hamas, okay? Nadali po ng Israel. Ayan po. Dahil po sa airstrikes po ata ito mga sangkay. Dito po siya nadali. Ayon po sa balita, senior military commander of Hamas who headed the Islamist group's aerial operations in Gaza ay nadali daw po dahil sa airstrikes. The military said. Ngayon, nasawi mga sangkay. So malaking dagok po ito sa Hamas. Dahil ito po ay military commander nila. Ngayon nga mga sangkay, ang naging warning po ng Israel ay lumikas na po silang lahat. Lahat ng nasa Gaza, lumikas na. Dahil nga po may gagawin po silang opensiba na mas malala pa po kaysa inaakala po natin. Kasi alam ko, ngayon kasi nakikita po natin parang nakakatakot na po yung nangyayari dahil nga po matindi po ang ganti ng Israel eh. 'Di ba? Dahil po sa pag-atake na biglaan sa kanila, ngayon talagang ang gustong mangyari ng Israel mabura po talaga ang Hamas. Ngayon, itong update mga sangkay, pinapalikas po 24 hours. Actually, tapos na po yung ultimatum. So anytime mga sangkay, susugod na po ang libu-libong kasundaluhan na may mga tangke na pandigma. Ano po ito mga sangkay ha? Sa lupa na po ito. Talagang offensive ano to, na pag-atake ng Israel. Hindi na po airstrikes. Or siguro, kasama yan mga sangkay. Pero itong ofensiba ngayon, ano to 300,000 na nakapalibot po dyan sa Gaza. Ang ngayon, sabay-sabay po aatake mga sangkay sa Hamas. Kasi ang gusto mangyari talaga ng Israel, mabura po talaga sa ating planeta ang grupo ng Hamas. Okay, ulitin ko ulit. Ang kalaban po ay hindi yung mga Muslim na matitino, kundi itong Hamas, mga sangkay, na funded po ng Iran. Iran po ang mastermind, okay? Para po malinaw lamang po sa ating lahat. Iran po ang mastermind sa ginawa nitong Hamas. Ngayon ito po yung balita. Ang Israel umano ay tinutulungan na itong mga Palestino na makaligtas mga sangkay sa Gaza. Ito, panoorin po natin. According to an IDF spokesperson, Israel is allowing safe movement for Gazans as we bring you this bulletin. Two main roads in the southern territory have been earmarked between 10 a.m. and 4 p.m. local time for the movement. Now this comes after the UN warned of the short time given to 1.1 million people to evacuate the area. Dami, no? 1.1 million na mga taga-Gaza ang kailangan i-evacuate. Kasi nga po, raratratin na po ng Israel eh. Yung buong area ng Gaza, ang pagkakaalam po natin, gagawin po talagang disyerto. So, asahan na po natin, ang mangyayari, itong Gaza ay hindi na po ito magiging katulad dati. At sigurado, magiging kontrolado na po ito ng gusto ng Israel. Consequence po ito, nakipagdigma po sila. Ngayon, ito po, 1.1 million na mga Gazans ay pinayagan na po ng Israel na makaalis papunta po sa umalis na po sa North Gaza. Okay? In a statement on social media X, the IDF spokesperson said, and I quote, Ito yung magiging daan, mga sangkay. For your safety, take advantage of the upcoming time to move south from Beit Hanun to Khan. Wait lang, balik tayo. For safety, take advantage of the upcoming time to move south from Beit Hanun to Khan Yunis. Mula dito sa Beit Hanun, papunta sa Khan Yunis. Unquote.
Now the map shows the route which has been allowed by the IDF for safe passage. The route is from Beit Hanun to Khan Yunis. The tweet further says that the residents of the beach, sand and west of Olive will also be allowed to move on Daldul and Al Sana streets towards Salah al-Din and Al-Baha streets. Ito yung mga dadaanan nila mga sangkay kung paano sila makakatakas dyan sa Gaza. Ito po, mula po ito sa Israel. Ayan o. An important statement to the residents of Gaza City. In recent days, we have appealed to you to leave Gaza City to the south of Wadi Gaza in order to preserve your safety. Okay, mula po ito sa Israel. I would like to inform you that the IDF will allow, or itong IDF, ito po yung Israel Defense Forces, will allow movement on the indicated streets without any harm between the hours of 10. Ano to? 10 to 4? Tama ba? Anong oras to? For your safety. Take advantage of the short time to move south from Beit Hanun to Khan Yunis. Okay, ito po yung tatakbuhin nila mga sangkay ha. May binigay po silang oras. If you care about yourself and your loved ones, go south as instructed. Rest assured, ito yung ano ng Israel, that Hamas leaders have taken care of themselves and are taking cover from strikes in the region. Residents of the beach, sand, and west of Olive will also be allowed to move on Daldul and ano to? Ito yung mga lugar ng mga sangkay. Okay. Our correspondent Jody Cohen sends us the latest updates from Ra'anana, Israel. Jody has been covering the Israel war for us very closely from Ground Zero. Take a look. Yes, so Israel warned Palestinian civilians in northern Gaza to move to southern Gaza. Papunta sila sa southern Gaza. Reportedly, about 420,000 people have managed to move. Israel has accused Hamas of stopping more from moving, and Hamas reportedly told people not to listen to Israel's warning. And Grabe, no? Itong Hamas talaga, makikita niyo mga sangkay na masama po yung kanilang intention. Biruin mo, ang gusto mangyari ng Israel, itong Palestinian, ay makalis po sa Gaza dahil nga po, maiipit po sila sa gera eh. Pero ang gusto mangyari nitong Hamas, ang gusto mangyari ng Hamas, magstay lamang po ang mga Palestinians na nasa Gaza, bahala na kung ano ba ang mangyayari. Dito natin makikita mga sangkay ang tunay na intention. Ang Israel gusto makaalis, ang Palestinians, while itong Hamas, ang gusto po nila mangyari, magstay kayo dito. Damay-damay na. Parang ganun, mga sangkay. that it was propaganda and fake news. So in response, Israel dropped leaflets over the neighborhoods of northern Gaza to say that it was true and that people should move to safety. Now, Secretary of State Blinken said that he's working with Israel to try and secure safe areas for Gazans. Israel says it's established evacuation corridors and that people should go in these between the hours of 10 a.m. and 4 p.m. today, giving more time for civilians to be able to move to the safer areas. Now, Israel says it's doing what it can to save Palestinian lives while trying to defeat Hamas, which US Defense Secretary Lloyd Austin, remember, said was worse than ISIS, and President Biden has now called them also worse than Al-Qaeda.